Yes, sir. Colonel, ano pong disposition natin doon sa mga dalawang CICL? Since sila ay minors, hindi naman natin sila pwedeng ikulong kasi meron tayong batas na hindi sila pwedeng ikulong. Afterwards ba ng mga proseso na pinagdaraanan nila, makakauwi ba sila sa bahay nila? No po. Malinaw naman po sa batas natin. Yung una po, yung 15 years old. So, pag 15 years old and one day ay considered as above 15 na po. So, siya po ay mag-undergo at most probably makikita po ng DSW that he acted with discernment. At siya po ay will undergo regular trial, formal trial. But of course, while observing yung child protection protocols. Yung isa naman po ay mandatorily na makocommit po sa child protection facility ng DSWD. Hindi po natin sila anuhin since the nature of their offense is grave. Colonel, if you have the records, kung meron man, ilan po ba yung nasa record na mga minors na na-involve sa crimes? I do not have it with me right now. We will provide you with all the details po yung sa time frame that you are asking for. And as far as the Philippine National Police is concerned, merong isang senador na nagbumungkahi na pababain yung edad na papanagutin yung mga batang na-involved sa krimen. Is the PNP in favor of this amendment? The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old po. Salamat po. Why does the Philippine National Police support the lowering of age to 12 from the current 15? Hindi naman po linggit sa kaalaman nyo siguro, ma'am, na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa. And base po dito sa data na sinasabi ninyo, ano po yung pinakabata na na-involve doon sa mga crime cases? I cannot tell you with certainty right now, but as young, we have as young as 9, mga ganun po na although not that serious na mga krimen po. And last na lang po, quick clarification lang. Yun pong sinasabi ninyo kanina na ang kinoconsider possibly baka online community yung may malaking influence dun sa dalawang minors sa Tacloban. Does it mean na sineset aside na po natin yung angulo na bullying or do we still consider other angles? Ilang angulo po yung tinitingnan natin? I don't think that it's mutually exclusive po. They could have been bullied and then it further strengthened yung influence po ng online content sa kanila.